May magsasabi, teka muna, bakit sila lang ba ang dapat mag-uusap pagdating sa mga tama ang nagaganap sa bansa po natin? Merong iba naman, teka muna, hindi naman kami kasama dyan sa Dilaw, sa Verde or mga Duterte o Marcos. Dilaw kami. Against din naman kami doon sa mga pinagagawa ng mga ginagawa natin ng Pula o Marcos or hindi rin kami sangayon doon sa Verde, Duterte. Bakit? Dahil iba yung prinsipyo yung paniniwala namin dahil kami mga Dilawan o Pinglawan. Naloko na! So alin ba talaga? Ayun pong ating sinasabi. It's so hard to be right when everybody is wrong. So who is right? Tumingin po sa itaas. Tumingla po tayo sa langit. We can be good, but righteousness, ang katotohanan ay nasa itaas. Ano pong dapat nating pagbabasihan? Kung yung mga taong nagpapatupad ng batas po natin, yung mga saligang batas natin, nandyan na po yan. Ina ng lahat ng batas ay yung saligang batas. Kung yan ay pagbabasihan po natin, alin doon sa batas na nakita po natin ay pinaglalaban natin na para maituwid natin. Sino magsasabing para itama natin yung mali? O teka muna. Sino ang magsasabi itama natin yung mali? Kasi may mali. Sino magsasabi kung ano yung mali at kung ano yung tama? Yung mismong sinasabi natin hudikatura, tahimik po dyan. Parang referee na lang. Aabot pa ba tayo sa sitwasyon na kung saan magkakaroon ng kalituhan, kaguluhan na ang tao nalilito? Hati-hati na tayo ngayon. Ang sa akin lang po, pinakikita ko po. Sumasalamin lang po ako sa aking mga nakikita. Sinasabi ko lamang sa inyo. Kaya doon sa iba, makikita nyo, hindi po ako nagbabalanse. Sasabihin ko lang po kung ano ang aking obserbasyon sa aking pag-aanalisa. Huwag nyo akong ihanay sa kulay ng Verde, Duterte, sa kulay ng pula, Marcos, sa kulay ng mga dilaw or pink, kung sino man sila. Or sa anumang kulay. Nakikita nyo, nakaputi po ako. So, black and white. Iyon lang pong alam kong kulay. Kaya huwag nyo po akong ihanay sa Verde, Duterte, sa pula, Marcos, sa dilaw o pink, mga sila. Tanong mo ka lang, Kiko Pangilinan. So, iba po, black, pearl white. Yan lang kulay ko. There can only be one. So that's sa daming kulay, you cannot put colors on the truth. Isa lang ang kulay ng katotohanan at isa lang ang kulay ng tama at sa katotohanan. Mga boss, hindi po ako rito na pagiging parang pilosopo. But if you have to read my lips, you will understand what I'm saying. Let's use reasons. Let's use rationality muna as the benchmark. Reason and logic. Huwag po natin pairan yung emosyon. Yung emosyon na magagalit tayo, pasisiklabin yung ating damdamin para nagkalituhan. Pag ikay nalilito, siguro ang pinakamaganda, kung ikay spiritual, magdasal ka muna para bigyan ka ng linaw, para kumalma ka. Sa panahon ngayon, daming mga parang diarrhea ang bibig. Mabilis agad eh. So, simple lang po aking sasabihin. So, at least nakita niyo na po, nagsasalita po ako rito. Wala pong filter yung aking sinasabi. Diretso po ako. Well, unfiltered yung mga sinasabi ni Ben, ni Bitag, walang apelyido. Kasi pag nilagyan ng apelyido, eto na naman, pupukpukin nyo naman ako eh. Pagkasalanan ng kapatid, hindi pwedeng ipataw. Hindi rin po tama sasabihin niyo, once a Tulfo is always a Tulfo. LOL! Pag sabihin ko, once a Duterte is always a Duterte, LOL din! Once a Marcos is always a Marcos, LOL! Once a Aquino is always a Aquino. Teka muna, yung ganong klaseng pananaw, wag na nating sabihin yan. Kasi pag nangyari po sa inyo yan, kaya ako po, hindi po ako nagpapatay ng comment section po namin sa Bitag dahil wala po kaming ginagawang katarantaduhan. Nagtutulong lang po kami kung hindi nyo kayang pasukin yung sinasabing comment section ng dalawang senador na Rafi at Erwin na pangalan hindi ko mabanggit yung apelyido. Ako kasi si Bitag. Huwag nyo akong ihanay doon. Kung puputaklihin nyo sila lang. Politika kasi yan eh. Ngayon, nagsisisi na ako. Ba't pa ako nagpumasok sa excursion nung eleksyon ng senador? Ang gulo-gulo, hindi ba? Ben Tulfo Fun Filter. Sa tuwing may mga bagay na nangyayaring sakuna o trahedya sa bansa po natin, sakuna, trahedya, desgrasya, na kung saan meron laging mga nagsasalita agad, mapapansin, laging meron sila nakikita. Pag may nakita sila, kunyari, kabahagi sila sa solusyon, pero wag ka. Tulad lamang na ginagawa nitong si Rizal Tiberos, mag-hold daw siya ng public hearing. Come on, give me a break. Bistado ka na. Bistado na kita. Kay pa lang. Alam ko naman tatakbo kang pag-presidente, kaya lahat-lahat na lang ata. Last term muna, mga last termer dyan, kamusta ba? Sige, gumawa kayo ng issue. Papogi kayo to the max. Pantayin niyo po mga boss, ha? Ako, hindi po ako nagpapapogi dahil ako interest kung ano mangyayari ngayong 2028. Magsasalita po ako. Kaya, kung ako'y titirahin ninyo, wala akong pake dahil magsasabi ako ng totoo. Wala akong kinakampihan, Duterte, Marcos, Dilawan, kung sino man representa, Tulfinatics, sasabihin nyo, kung sino pang mga Esta, si Judas, si Barabas, wag lang si Satanas, demonyo yun eh. Simple lang po aking sasabihin sa inyo, diretso na po ako, no? Ako, wala po akong preno ngayon magsasabi dahil wala naman akong interest, hindi naman ako tumitingin ng 2028 eh. Yes, yeah? Magulo, hindi ba? Ako magsasalita ngayon.
Simple lang. Bakit ba? Sa bagay, trabaho talaga ng Senado in aid of legislation. Si Risa Hontiveros, naghihiring daw ata sila ngayon sa school shooting in sa Tacloban. Alam mo ikaw, Risa, kinig ka. Ibigan ka ni kung sino dun sa dalawang kolokoy na kengkoy na mga kapilido ko. Hindi ka ubra sa akin. Hindi ko makalimutan yung ginawa mo sa akin nung pinatawag ninyo ako ni Trililing at si Gordon at saka ikaw. Pinagtulungan nyo ako din sa DOT hearing. Nakita ko yung estilo mo, napakababaw. Habang in-interpellate, inimbestiga mo, sinasagot kita. Pinuputol nyo ako. Kayong dalawa ni Trillanes at saka yung si Gordon. Nasabi yung Gordon, yung sabi ni Duterte, iutot mo lang yung malaking tiyan. Say what? Sabi ni Duterte, iutot mo lang yung malaking tiyan. Yung bumibuelta ako sa inyo. Kabisado kong estilo mo, Hontiveros. Last term ka na eh. Dream on kung ikaw tatakbong pagka-presidente. Everybody, wala namang masama, managinip. Then dream big. The question really is, eto na naman, are you really sure that you're doing this not for a political stunt? Baka naman nagpapapogi, nagpapaepal ka. Baka naman. Kasi kung magkakaroon kayo ng hearing dun sa Tacloban na yan, for what purposes? Are we here to revisit the law ni Kiko Pangilinan, Senator Kiko Pangilinan, yung juvenile law? Yung ba yun? Bibisitahin nyo. Now you have to take a look at his eye to eye, eyeball to eyeball kayo ni Pangilinan, kausapin mo, may kunang problema tayo. I-revisit yung juvenile law. Ano bang kulang? Bago pa naman yan ng araw, yung panahon na time, I remember na nagkaroon kami ng, this was a discussion, and part of that, dinidiscuss namin back when sa kabilang stasyon pa ako. Something to do with juvenile law, dinidetermine kung may discernment yung tao, yung bata, paano siya ipoprosecute. Sa ibang bansa, mababa pa nga, 12 years old pa nga lang. Sa atin dito, marami tayong sinasabi, nasa batas po natin. Sige, kung titingnan po natin, para malaman ninyo, marami po, sa umpisa pa lang, the day after, last week, nagsalita na po kami rito sa Bitag Live. Abang sinabi po natin, yung mga bata na yon, they have their own little bit of discernment, whether lack of discernment, or they have the discernment and their stage, na ginawa po nila, nangyari, na isa katuparan yung kalamaitin na plano. Bumalik po sila sa eskwelahan because they have something, a right that they can do, and they did. And what happened? Nangyari, na-consummate po yung krimen sa utak po ng mga bata. Now, I'm only talking in that. Now, that's discernment. How do you validate that? Saan mo dadalhin ngayong bata? Ibibigay mo sa social services. And then, kailan to? Will he be processed as an adult? Iba po yung mga sinasabi. Ako, nanawa na po akong tumingin sa sitwasyon ngayon. Kaya nagpo-focus na po ang bitag sa ibaba na hindi po napapansin. Yung pinapansin po namin. Napakadali po ngayon na magsalita, napakadali ngayon mag-komentaryo. Ang dami pong magagaling na mga sinasabi natin, mga komentaryo sa TikTok, kahit na sino, mali-mali na mga pinagsasabi, kuminsan basura. Everybody's entitled to his hogwash opinion. At the end of the day, itong juvenile law na to, in focus ngayon si Senator Kiko Pangilinan. That's your law. Noon pa, kini-question na namin yan. Ako naman, I would like to be very decent dito. It's about time i-revisit yan. What are you gonna do with that? Ngayon, nagising kayo. Tapandaan nyo, boss, sa tuwing may sakuna, may baha, may bagyo, may lindol, laging may sinisisi, laging may e-epal, laging may e-entra, laging isisingit ang kanilang mga sarili na para bang may recall, para sabihin relevant pa rin sila. Sa bagay, ganun talaga ang trabaho ng mga politika, hindi ho ba? Kaya ako minsan parang pag sinabing, Ben, join the 2028, ibigay mo na sa iba. Bakit? Baka akala ninyo, kaya ako nagsasalita rito. At this time, I'm free to say, kahit nakadugo pa kita, kahit na kung sino ka pa, tamaan kung sino tamaan, because my job is to speak. Here, advocate ko ako ngayon eh. Consider me an advocate. May pinaglalaban po ako. I'm not talking as a journalist here. I'm using this program. My show is still as a badge of a host, broadcaster. Am I a journalist? No. Yeah, I search the truth and tell the truth and present the truth. That's all, the job of the journalist. Pero kung ikaw, you search the truth and tell the truth and present the truth, ganun lang bang trabaho? And then hayaan mo ng mga tao at gobyerno natin mag-aayos para makita kung anong hubuto ba na katotohanan? Hindi, I go beyond that. We're trying to advocate. We're trying to correct mistake. Kung kinakailangan, we can do oversight as well. Ben Tulfo Fun Filter. So, doon sa ibang nagagalit sa akin, magalit na kayo. Pakialam ko. Tapos, no to Tulfo to tuta. Bakit ba? Kung tatakbo man ako, bitag, hindi Tulfo, pero sa circle. Pero kung tatakbo ko sa eleksyon sa politika, mag-iosip na. Ay, nako, maraming tatamaan sa akin. Pero ayoko. Gusto ko pa rin kayo maging kaibigan kasi marami ako mga politikong kaibigan. Yung nga lang, kung minsan, kung ikaw ay nagbabago ang pagkatauhan mo, nagbabago ang prinsipyo mo, nalulubog ka doon sa putik ng lintek na kumunoy na politikang kasinungalingan, kaepalan, tradisyonal, kakurakutan, manloloko at abusado, pabaya, malilintikan ka sa bitag. So, inuulit ko. Kung ikay politiko at ikay nandun sa hanay na sinabi ko, sapul ka rin sa akin, walang kaibigan, walang kadugo, walang kapatid. Trabaho ko lang. Doon sa gawain lang.
Ben Tulfo Fun Filter. Oh, meron na tayong parang Amy Marcos si Ben sa Tulfo. Lol! Ang layo naman. Excuse me naman. Mukha ba ako noon? Hindi. Bakit? Ako, naintindihan ko yung hangganan. Alam ko kung kailan ako magsasalita at hindi ko gagamitin para siraan ang sino man kahit kadugo ko. Pag nasa tama, ipagtatanggol natin ang tama. Pag mali, mali! Walang apelyido. Yung tapang ni Bitag, totoo, hindi hiram. At hindi ako asta. Kasi pag sinabi kong Tulfo, magagalit yung matanda eh. Sino matanda? Si Ramon. Ben Tulfo Fun Filter. Na siya yung entitled sa pagiging Tulfo. Kaya hindi ko dinadala si Bitag. Masyadong masikip na. Di ba? O ngayon, hindi hiram na tapang. Yumao yung tatay namin. Yun ang idol ko. Yung hindi hiram na tapang. Talaga matapang ako. Bet nyo? Sabi nga ng matandang Tulfo, duwag yun eh. Nervyoso yan. Na black ayan ka nga eh. Ben Tulfo Fun Filter. Huwag na tayo maglokohan. O yung dalawa ng kulokoy dyan, sige, kayong dalawang kulokoy ng mga senador, mag-hire kayo ng inyong mga vlogger para tirahin ako. Babalikan ko kayo. Makinig kayong dalawa, ha? Makinig kayong dalawa. Hindi kayo ligtas sa akin na kayo sunod-sunuran doon sa matanda. Babalikan ko kayo. Makinig kayong dalawa, ha? Makinig kayong dalawa. Hindi kayo ligtas sa akin na kayo sunod-sunuran doon sa matanda. Ibahin niyo ako. Si Bitag ako. Nagsalita na ako. Hindi ako nagdeklara ng giyera, nagsasabi lamang ako ng katotohanan. Totoo, meron kaming mga sigalot, pero alam mo sa bawat pamilya may sigalot eh. Pagdating sa prinsipyo, paninindigan, ideolohiya, pananampalataya, magkaiba. Iisang dugo dumadaloy sa ugat namin, iisang magulang, pero iba ang prinsipyo. Iba ang ideolohiya. Iba, pero hindi ko isa sa publiko yung mga bagay na mga dapat nananatili sa pamilya, yung mali lamang. Kaya doon sa mga iba dyan na parang natutuwa kayo pag binabanatan ko o nagsasalita ko kontra doon sa aking mga kaapelyido, huwag niyo akong utuin. Dahil hindi ako si Aimee. Utuin niyo si Aimee, dinitira yung kanyang kapatid. Si Ben, hindi si Aimee. Si Ben lumusot, ayun, pinalusot. This is Bitag.